Good morning po. Purihin po ang Diyos at tayo po ngayon narito. We are here not because of your family. We are here because of God. Amen. Okay? Pag-England na yan. Kaya tayo po ay nagpa-practice na po, no? At sa biyaya po ng Diyos, tama sabi ni Elder Romel na kapag ka ikaw tinawag ng Diyos, ay tuturuan ka ng Diyos. Amen. At ang tinatawag ng Diyos, hindi dahil po sa ikaw ay matalino. Hindi dahil po sa ikaw ay nakatagpos ng pag-aaral. Manapay, ang sabi po ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26, pinili ng Diyos ang mangmang upang hiyain ang marurunong. Okay? Kaya naalala ko po nung kami po ay nangaral sa bus, no? Mula Alabang hanggang Batangas. Okay? Tatlo kami, no? Tatandaan ko po 'yon, si Elder Romel kasama, si Brother Alex kasama po. Okay? Kahit saan, nangaral po kami sa bus dito po sa mula Bikutan hanggang Cubao. Noon tayo po ay Pentecostal pa. Okay? Subalit, napakabuti po ng Diyos. Nung minsan po ako umakyat sa bus, no? Bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid. Di pa po ito umpisa ng ating pag-aaral. Production lang. Production pa lang po ito. Ay nakasama ko po yung inyo natandaan na mimigay ng sobre. Diba? Nangihingi ng abuloy. No? Una, siya muna nangaral. Pangalawa ako. Pagkatapos niya nangaral, namigay siya ng sobre, humingi ng tulong. Pero ako nangangaral dahil sa biyaya po ng Diyos, sabi ko sa driver, hindi po ako manghingi. Ako po'y mangaral lang ng mga salita po ng Diyos. Pero alam niyo po ba, pagdating po sa Cubao, ano po sabi ng mga tao? Tama po yung pangaral nyo kasi pangaral niya kasi siya nangingi po ng abuloy. Kayo po hindi. Tingnan nyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Okay? Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, wala po tayong ipagmamalaki sa Lord. Tama? Amen. Ang ating pong pinagmamalaki sa buhay natin yung ating Diyos. Sapagkat si Lord po ang siyang may-ari po ng lahat ng mga bagay sa atin at lahat ng mga bagay sa mundo pong ito. Kaya umpisa na po natin ngayon yung ating paksa, no? Sa ating po pag-aaral. Sapagkat ang pag-aaral po ay napakahalaga sa isang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So ito po yung pinagandaan ko ay siguro mga isang buwan po ito, no? Tindihan, no? Dahil siyempre, pagka kay Lord talaga, kailangan ibigay mo yung the best para kay Lord, right? Kailangan tayo, best kasi si Lord po yan eh. Okay? Kaya tayo naman nagtitipon, hindi para kung kanino, kundi para sa ating Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po yung church ng Muntinlupa Primitive Baptist Church o South Metro Primitive Baptist Church ay umabot ng 21 years ngayon, no? Kaya po rin pong ating Panginoon. Kaya ang church po ng Primitive Baptist Cabanatuan ay bumabati ng kapasalamat sa ating Panginoon dahil po tayo ngayon ay nagsama-sama dahil po ating pasalamatan yung ating Diyos na buhay. Ngayon po ay dadako po tayo ngayon sa ating pong pag-aaral. Okay? Bilang isang mananampalataya, kailangan po natin yung tinatawag po na scriptures. Pag sabi scripture, ibig sabihin, ito po yung Word of God, ito po yung Gospel ng ating Panginoon. Iisa lang po sila, right? Okay? Kaya, bakit kailangan natin yung scripture ng ating Panginoon? Because the scripture is given by inspiration of God. Amen. Tama? Ibinigay ito ng ating Panginoon. Okay?
And then, of course, the scripture is our sole rule of faith and practice in the church. Tama ba? Amen. Ito po yung basihan talaga. Hindi po pwedeng lalabas tayo dito sa mga salita ng ating Panginoon. Ano pa po ang sabi dito? The scripture is our final authority. Ito po yung final authority natin. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ay essential, hindi ho non-essential. Tama? Essential po ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng ating Panginoon bilang isang mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, walang kwenta sa kanila ang salita po ng Diyos. Tama? Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay sinulat para kanino? Para sa mga mananampalataya. Kasi malay ba naman sa mga hindi mananampalataya, baliwala po yun. Walang kwenta po sa kanila yun. No? Kaya para po sa mga mananampalataya, kaya tingnan nyo, kung inyo po nabasa ang bawat greetings po ng ating mga kapatid, sila ni Pablo, palagi po yan naka-address, no? Sa brethren na tinatawag sa mga kapatid sa pananampalataya, no? Meron pa nga po sinasabi, beloved brethren, no? Kaya po, napakahalaga yung mga salita po ng Diyos. And then of course, ang salita po ng Diyos, ayon po kay Pablo, 2 Timothy chapter 2 verse 15, rightly dividing the word of truth. Kailangan tama yung paghahati, no? Ang mga salita ng katotohanan ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi? Sa 2 Peter chapter 1 verse 20, no prophecy of the scripture is of any private interpretation. No? Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay malinaw po na ang ibig sabihin ay hindi pwedeng interpret ng tao. Bakit? Sapagkat the scripture interpret scripture, right? Dapat nandun lang sa scripture talaga, hindi tayo lalabas po roon. Kaya napakahalaga po mga minamahal. And then, of course, ano pa po sabi dito? John chapter 10 verse 35. The scripture cannot be broken o cannot be broken, no? Ang mga salita ng Diyos ay hindi mababasag. Manapay ang salita ng Diyos ang siyang bumabasag, no? Sa mga tao na ayaw sumunod, ayaw maglingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po tayo ngayon sa aklat po ng Joshua, no? Joshua, no? Napaka paborito ko po itong talata po itong Joshua, no? Sapagkat dito po nabuo yung aking pamilya sa Book of Joshua. Kung inyo po natandaan, no? Bago kami ikinasal ni Sister Agnes, no? Nagregalo pa ako sa kanya ng parang bahay na salamin, nakalagay doon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Pero tingnan niyo po, natupad. Amen? Amen. Bakit? Kasi yun ang desire ng puso natin. Alam po yan ng Diyos, nakita po ng Diyos. Okay? Kaya pagka akin ito nababasa, napayak ako kapatid. Kasi, tingnan niyo po, sa tagal na natin sa mundo, matanda na po tayo, tingnan niyo po kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Di po ba? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Tama? Amen. Katulad sinabi ni Elder Romel, nung nag-lockdown, no? Nung nag-lockdown, ibang mga Kristiyano, lockdown na rin sa paglilingkod. Right? Pero tayo, sa biyaya ng Diyos, hindi tayo na-lockdown, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Right? At tayo po ay hindi pinabayaan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po tayo ngayon sa Joshua chapter 24. No? Dalawang talata lang po ito ang aking isi-share po sa inyo. Okay, Joshua chapter 24 verse 14. Sabi po dito, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15.
and it is sin evil unto you to serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ngayon, bago natin tuloy ang pag-aralan itong dalawang talata, nais ko pong ibigay ang background sa inyo, mga kapatid. Of course, ang sumulat si Joshua, right? Si Joshua po, anak ni Nun. Bago namatay si Joshua, nagkaroon sila ng face-to-face, nagkaroon sila ng pag-uusap ng mga Israelita during the time. Okay? At alam po natin na si Joshua po ay isang successor ni Moises. Tama? At si Joshua po ay matapang na mga ngaral ng ating Panginoon. Hanggang po na siya po ay nanguna sa mga Israelita during that time. Sapagkat si Moises po ay hindi po siya nakarating sa Promised Land. Totoo po ba yun? Amen. Hindi po nakarating si Moises sa Promised Land. Hindi nangahulugan si Moises, hindi naligtas. Hindi nangahulugan si Moises napunta sa impyerno kasi hindi siya nakarating sa Promised Land. Temporal. Temporal, hindi siya nakarating, pero siya po ay ligtas eternal. Amen? Ang pinag-usapan po, temporal. Okay? So, ang nangyari po, mga kapatid, tinawag na po ni Joshua ang mga Israelita. Verse 1, anong sabi? Babalik muna tayo sa verse 1 ng chapter 24 ng Joshua. Sino tinawag niya? Okay? Tinawag po niya ang mga Israelita. And Joshua gathered all the tribes of the Israel to Shechem, and called of the elders of Israel, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. Tingnan niyo po. Tinawag po ni Joshua ang mga Israelita. Inipon niya mga Israelita. Tinawag niya ang mga opisyal, ang mga judges, no? Ang mga matatanda during that time. Okay? Kanino niya iniharap? Sa ating Panginoon. Kaya dito po, mga kapatid, malinaw na sa atin pong pag-aaral, meron pong 4 na bagay na sinabi po ni Joshua doon po sa mga Israelita. Ano po yung una? Ang number 1 po, mga kapatid, ay ang sabi po dito sa verse 14. Sabi dito, now therefore, fear the Lord. Bakit sinabi ni Joshua? Sapagkat yung mga Israelitang iba noong unang panahon ay wala nang takot sa ating Panginoon. No? Sila po ay dahan-dahan po na naakit o naakay ng mga Canaanites, ng mga Hivites during the time. Kasi hindi naman lahat nalipol, mayroon natitira. Right? Pero ang problema, sila po ay dahan-dahan na kung saan ay napunta sa maling paniniwala. Ang kanilang pinaniwalaan na imbis ang tunay na Diyos, ang kanilang pinaniwalaan during that time, dahil sila'y nadaya na nindang, naglilingkod po sila sa Diyosan ng mga Canaanites. Okay? Kaya ang sabi ni Joshua, malinaw po nang sabi, now therefore, fear the Lord. Kasi wala na silang takot during the time. Kaya mahalaga po na ang lingkod pala ng Diyos, ang mananampalataya, ang pinili ng Diyos, ay matakot po sa ating Panginoon. Right? Ano po ibig sabihin na matakot sa Diyos?
Ang ibig sabihin po, matakot sa Diyos, matakot tayong gumawa ng kasalanan sa Diyos. Right? Matakot tayong gumawa ng kasalanan sa Diyos. Natakot tayo na hindi bigyan ng karangalan ng Diyos. Di po ba? Pagdating po ng gawain, ano pong ang ginagawa natin, di ba? Inihanda natin sarili natin. Bakit? Kasi natatakot tayo sa Diyos na hindi mabigyan ng karangalan, kahatian, ang kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. Amen? So malinaw po yan. Kaya pagdating ng gawain, dapat inihanda yung sarili. Tama ba? Ang pagsamba po, mga kapatid, isang banal na gawain po ng isang mananampalataya. Tama? Bakit? Kasi ang Diyos banal. Amen? Kaya dapat ibigay natin yung best natin sa Lord. Alam mo ba, si Lord, humahanap ng tunay mananamba? Humahanap po siya. Basahin mo natin. Aklat po ng John. No? John chapter 4, verse 23. Ano sabi? But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Tingnan niyo po. May hinahanap po yung Ama. Sino yon? Yung tunay na mananamba. Amen? Amen. Ngayon, kung tayo po ay narito ngayon, hindi tunay na mananamba ang gagawin natin. Anong ginagawa mo dito? Tama? Kaya tayo narito para sambahin ang Diyos. Kasi tayo ang tunay na mananamba sa ating Panginoon. Yun po ang hinahanap ng ating Diyos na buhay. At ang pagsamba dapat focus sa gawain ng Diyos. Tama ba? Focus sa gawain ng Panginoon. Pahalagahan yung ating Panginoon. Ibigay yung best natin sa Lord. O ba? Kaya, mga kapatid, kung ikaw po, binibigay mo yung best sa ating Panginoon, mga minamahal, excited ka dapat kapag ka meron ng gawain ang ating Panginoon. Amen? Excited ka dapat eh. Pero maraming Kristiyano ngayon, baliktad. Excited po kapag ka gala. Tama? Pag sa gawain ng Diyos, hindi ko muna. Mahirap bumangon eh. Susunod na lang. Pero pagkagala, pagka-personal, pagkakikitaan, masigla. No? Pero pagka sa Lord, sa church, nangihina. Parang ayaw kumilos. Okay? Kaya, tama ang sabi ni Lord sa pagitan ni Pablo. Romans chapter 12 verse 1. Sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, buhay na handog, yung ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Pag sabing buhay, dapat masigla ka. Amen? Hindi yung yugo-yugo. Ayaw ng Diyos ang paglilingkod, yugo-yugo. Na para bagang wala lang ang Diyos sa'yo. Ayaw po ng Diyos yan. Dapat bilang anak ng Diyos, concentrate ka sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Hayaan mo yung paligid mo. Ano nangyari dyan? Basta unahin mo si Lord. Tama? Tapos, ang lakas-lakas natin manghingi sa Lord. Pero paggawain na ng Diyos, ang tamad-tamad natin. Diba? Oh. Diba? Pagka nanalangin tayo, puro hingi sa Lord. Oh. Pagka humihingi si Lord sa atin, binibigay ba natin? Binibigay ba natin ating sarili ng buo sa Lord? So malinaw po, mahalaga yung pagkatakot sa ating Panginoon. Di ba ba? Ang iba natatakot sa dugo. Pag nakakita ng dugo, takot na takot. No? Pag nakakita na kung ano mga bagay, natatakot. Pero hindi natatakot po sa ating Panginoon. Dapat tayo matakot sa ating Panginoon. Katulad po sinabi ni Joshua sa mga Israelita dahil po sila ay gumagawa na ng hindi maganda sa harapan ng ating
Panginoong Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, ano pa pong sabi dito? Hindi lamang po tayo matakot sa Lord, kundi ang pagkatakot pala sa Diyos, mga minamahal. Sabi po ni David, Proverbs chapter 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot daw sa Panginoon ay kinamuhian ang kasamaan. Tama? Dapat lumalayo tayo, kamuhian natin kasamaan. Kasi may takot tayo sa Diyos eh. Tama po? Mahalaga po yung pagkatakot sa ating Panginoon. Ngayon, pagkakailangan naman natin ng wisdom, knowledge, understanding, dapat tayo matakot sa Lord. Bakit? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Is the beginning of knowledge. Is the beginning of understanding. Yun po yun mahalaga. Yun po yung mga batid, napakahalaga na tayo po ay matakot sa ating Panginoon. Even sa panahon po ng church, mga kapatid, ng lumang tipan nila ni Pablo, sa Judea, Samaria at Galilee, mga kapatid, sila po ay lumalakad na may takot po sa Panginoon. Acts chapter 9 verse 31, the churches, ang sabi po dito, the churches throughout all Judea and Samaria and Galilee are walking in the fear of the Lord. Lumalakad po sila na may takot po sa Panginoon. Okay? Yung church po, during the time, lumalakad po sila na may takot po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya napakahalaga na tayo po ay may takot sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, kung inyo lamang pong nakita po, kung wala tayong takot sa Diyos, nakakarating kaya tayo dito sa Tagaytay, ang layo-layo nito mula sa amin. Tama ba? Pero bakit nakarating tayo? Dahil may takot tayo sa Diyos. Tama ba? Nagpapasakop tayo sa Diyos. At of course, kasama po kami sa pagpapasalamat po sa ating Panginoon na kung saan po yung tatay natin ay nag-celebrate ng 21st year anniversary o Thanksgiving anniversary ng church. Kaya salamat po sa Diyos dahil isa po kami sa mga anak ng tatay ng church pong ito. Okay? Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay matakot sa Panginoon. Number 2, sabi doon sa verse 14 ng Joshua chapter 24, ay palagi po natin bigyan ng karangalan sa buhay po natin. Ang Diyos palagi dapat una sa buhay po natin. Tama po? Karamihan po ngayon, mga Kristiyano, ang Diyos panghuli na lang. Diba? Ginagawa muna ang lahat bago ang Diyos. Bago ang pagbabasa. Bago yung pananalangin. Unahin po natin ang Diyos. Amen? Amen. Put God first. Malinaw po. Gusto tayong pagpalain, unahin ang Diyos. Tama? Pero, huwag nating hanapin yung pagpapalang material. Unahin dapat yung pagpapalang espiritual. Amen? Amen. Pagpapalang espiritual na pagkakarian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang mga bagay na yan, idaragdag lamang po sa atin ng Diyos. Unahin po yung ating Panginoon. Bago ang lahat, before anything else, put God first. Okay, ano pa po sabi dito mga kapatid? Sa, what? Totoo, proud ka. Di ba? Na-frozen na. Lamig eh. Mukhang nalakda na rin yata. Ha? Nilalamig na. Ang paglilingkod sa Diyos, dapat hindi na-lockdown. Amen? Amen. E paano na lang? Kung ang dating ang panahon tututukan ka na ng baril, di mas lalo ka natatakot, ayaw ko na maglingkod. Di po ba? Ang paglilingkod sa Diyos, meron ka man o wala, ano man nangyayari, sa paligid natin, tuloy ang gawain po ng Diyos. Bakit? Totoo ka na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ang gusto ni Lord, huwag tayo magiging
materialistic. Tama? Kailangan natin ang mga material na bagay, subalit una po, yung mga spiritual na bagay sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya katotohanan yung nais po ng ating Panginoon. Okay? And then, number 3, sa sinabi po ni Joshua, mga kapatid, alam niyo po ba sa number 3 natin na pag-aaral pong ito, hinamo na po sila ni Joshua. Hinamo na po. Kasi, hindi na rin mapigilan ni Joshua yung mga ginagawa ng mga Israelita during the time na binabaliwala na nila ang Diyos. Manapay ang kanilang buhay doon na. Nakabaling na po sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi po dito ni Joshua, chapter 24, verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Sabi ni Diyos, kung sa palagay nyo na masama maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo ngayon kung sinyo ang inyong paglilingkuran. Piliin nyo po. Paglilingkuran ba natin ang Diyos-Diyosan o paglilingkuran natin yung tunay at totoong Diyos? Ano po ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan hindi lang ho ribulto. Marami po ngayong Kristiyano, dala-dala pa rin sa puso yung Diyos-Diyosan. Tama? Tanggalin na natin yan, ibigay na natin sa Lord. Maraming Kristiyano ngayon, dala-dala pa rin ang kasalanan sa puso. Dala-dala pa rin ang bisyo at kasalanan sa puso. Tanggalin na natin, ibigay na natin sa Lord. Okay? Basahin po natin mga batid, Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. Sabi dito, mortify therefore your members which are upon the earth. Patayin daw ninyo, sabi ni Pablo, ang mga sangkap ng inyong katawan sa ibabaw ng lupa. Ano po yun? Fornication. Ano pa? Uncleanness. Inordinate affection. Evil concupiscence and covetousness, which is idolatry. Tingnan nyo po. Akala nyo ba ribulto lang ang idolatry? Hindi. Kung meron ka nito sa buhay mo, Diyos-Diyosan mo yan, kapatid, tanggalin mo na yan. Ayaw ng Diyos yan. Magalit kayo kung magalit. Bahala si Lord sa inyo pag nagalit kayo. Diba? Mahalaga po yun. Kaya po, kami doon sa kabanatuan, kahit 3 na lang nagpapatuloy, anuhin mo naman ang marami kung naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Amen. Tama po? Oo. Mahalaga yung tunay at totoong aral ng ating Panginoon. Ang pundasyon na doktrina at practices. Mahalaga po yon sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya sabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Oh, pinapapili sila ni Joshua kung sino ang kanilang paglingkod. Alam po ba, mahirap maglingkod sa dalawang Diyos. Tama? Amen. Ang umaga sa bawat isa po sa atin mga kapatid at isa pong kagalakan na kayo po